Hoy mga kapatid, sino sa inyo ang nakapag-tree planting? Hindi po yan madali. Ang sabi nga, ang magtanim ay hindi biro. Dapat alam mo kung ano ang itinatanim mo at ang mas mahalaga, dapat alam mo kung ano ang aanihin. Pero bago yan, alam nyo ba na may mga punong nabubuhay na sa mundo bago pa man maglakad ang unang tao? Isa po dyan ang Watiza. Isang sinaunang puno na nabuhay noong Devonian period. Mahigit 385 milyong taon na ang nakalipas. Umabot ito sa tansyang 8 metro o 26 feet ang taas. Sa usapin naman ng isa sa pinakamatandang punong itinanim ng tao, matatagpuan po ito sa Sri Lanka, ang Jaya Sri Mahabodhi na mahigit 2,300 years nang nabubuhay. Ayon nga po sa tradisyon, nagmula ito sa sanga ng Bodhi tree sa India. Ito ang punong iniuugnay sa pagkakamit ng nirvana ni Buddha. Dito naman sa Pilipinas, wala pa tayong tiyak na record kung ano ang pinakamatandang punong itinanim ng tao. Pero may mga puno tayong piping saksi ng ating kasaysayan. Gaya ng Chico Tree sa Kawit, Cavite na iniuugnay kay General Emilio Aguinaldo at ang mga Nara Tree na itinanim dito ng dalawang Santo Papa, sina Pope Paul VI at Pope John Paul II. Pero ito ang dapat tandaan, hindi lahat ng puno pwedeng itanim kung saan-saan. Sa tree planting, may tamang puno para sa tamang lugar. May mga native at endemic species na mas angkop sa ating ecosystem. Pero may mga invasive species din na pwedeng maging problema kapag lumaganap, kagaya ng ilang species ng mahogany, eucalyptus, ipil-ipil, hagonoy at African tulip tree. Pwede nilang agawan ng espasyo at resources ang mga katutubong halaman. Kaya tandaan, hindi po lahat ng berde, green flag. At hindi rin lahat ng may naitanim, automatically may nagawa ng mabuti. Ang tunay na resibo ay hindi lang ang punong itinanim, kundi ang punong lumago para pakinabangan ng susunod na henerasyon. At yan po ang ating K-Alaman. K-Okay. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.